Mahirap makialam ang taong walang alam kasi in this age tayong mga ordinaryong mamamayan, wala tayong pera, wala tayong baril, wala tayong sa posisyon, wala tayong kapangyarihan. Ang tanging meron lang tayo against the government is knowledge, kaalaman. And this is something that they cannot take away from us. They can tax us to death, pwede na tayong buwisan hanggang wala nang matira sa pera natin. Pero kahit kailan hindi nila makukuha sa atin yung ating karunungan. Amen? Tama kayo dyan, Attorney Mike, pero sususugan natin kasi yung iba, sila yung nag-underestimate sa kanilang sarili at kakayahan. And this time, we Filipinos, kailangan magkapit-bisig, magkapit-kamay. Kasi, sa totoo lang, kahit anong dunong mo, kahit na anong alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, nawawala ito kapag kimi ka at tinago mo lang sa sarili mo. Kailangan natin ng mas maraming boses this time. And yung sinasabi ninyo na dapat mas magandang makialam yung may alam, yan yung katagang sa English ay kailangan all the time updated ka because little knowledge is dangerous. At inuulit ko dito po sa kapihan sa PDP kasama po ni Ka Yvette Contacto. Wala pong bayad magtanong. Kaya ngayon, abusuhin natin ang ating pong panauhin. Magtanong tayo na magtanong. Mabuti na po yung tanungan natin ang eksperto para pag tayo ay natuto, hindi po tayo kahiya-hiya. Nakita niyo yung mga nagsasalita sa media. Tapos naririnig pa ng buong Pilipinas. Tapos, ala pang 24 hours, binabawi na dahil mali. Kaya, kung ayaw niya mapahiya or ayaw niya magmukhang tanga at sinungaling sa mga tao dito sa Pilipinas, bago niyo isiwalat, alamin niyo muna. Mahirap po. Hindi lahat ng panahon pwede mong baluktutin yung mga sinabi mo. Dahil pag nasabi mo na, yan yung mga isa sa bagay na hindi mo na pwedeng ibalik. Mga salitang binitawan. Kaya bago mo ibuga, mag-isip ka. Kaya nga po yung bibig, may labi, may dila, may ipin pa para kagatin mo yung dila mo pag alam mong palpak at makakasakit ay bubuga ng bibig mo. So, with that, I'll give the floor to our talagang napakagwapo na abogado. Vlogger pala siya. Naku, mag-ingat tayo, attorney, baka tayo ay maano nito. Attorney Mike, sa iyo na po muli ang mikropono. So, ano ba gagawin natin? Do you ask questions or do we discuss something? Yes. Well, yung first topic kasi natin is about the NBI raid, no? Nung allegedly, isang negosyo na pag may-ari daw ng may bahay ni former Congressman Mike Defensor. Medyo familiar po ba kayo dun sa balitang yun? I saw it on the news, but hindi ako yung particular dun sa nitty-gritty details kasi hindi naman ako yung abogado ni Tukayong Mike. Oo. But I think ang ang issue doon is they are accusing daw po yung si Mrs. Defensor of human trafficking. Yeah. May isang allegedly may bar na sinasabing sa kanila sila daw ang may-ari, and because of this ni-raid nila yung bar. But 2 days after, yung mga tao na nasama rin doon sa raid, pinakawalan daw nila. May mga group of people na pinakawalan. So, yun po yung konteksto na paiikutin natin po yung mga questions namin on a general term. Pag nagkakaroon ng raid ang NBI, no, or any law enforcement, ano po ba ang proseso para malaman ho ng ating mga kababayan? Okay. Can you walk us through the process po? The general rule is that ang mga raid na kagaya nito, yung mga search, yung mga arrest of people, can only be done with the use of a warrant. So kung this will be a search on the establishment, dapat ay mag-a-apply muna ang NBI ng search warrant. Ang exception lang dyan is that if the crime is being committed in your presence, at nakitang-kita mo na mayroong nangyayaring krimen, or pwedeng sa kanila based on the verified information or tip, or may insider sila who can say that this crime is happening, then they can go on a raid like that, na wala ka ng ina-apply na warrant. However, here's a critical question. If you apply for a warrant,
dapat ang a-applyan mo ng warrant is the owner of the establishment na nag-ooperate nung business. Based on the information that I gathered, ang pag-aari ng mga defensor dito is only the building, I see. not the business. Okay, so ikaw ang business niya, totoo siguro sinabi ni Matibag, may business permit to operate the building, but not to operate the business. Iba yun, ano? Halimbawa ako, may area ako ng isang gusali. Pag nag-apply ako ng building permit sa munisipyo, sa City Hall, siyempre ang applyan ko, yung pag-lease ko, pagpapalis ko ng building. Pero pag may nagrenta sa akin at gusto magtayo ng tindahan doon, bago siya makapag-operate ng tindahan, mag-a-apply siya ng hiwalay niya na business permit. Hiwalay doon sa permit ng may-ari ng building. So, dito, hindi ko nakita yung record nito, but if they did apply for a search warrant, ang tanong dyan, kanino yung pangalan yung in-applyan nila ng search warrant? Ano? Was it against Mike Defensor or the defensors or against the owner of the establishment or the business? The second question dyan, ayun na nga, may lumabas na may mga ugong-ugungan, may mga high-profile people here na na-involved dun sa raid who were allegedly arrested, which were eventually ay pinalaya. Ano? So ano nangyari sa kanila? Bakit hindi sila kinasuhan? And third is, this is the most critical question here because this now applies to yung may hindi maiwasan kasi na mga amoy politika ito. Because simula nang umupo si Matibag, halos lahat na lang ng kanyang mga ino-operate ng NBI ay people who have been critical of the government, you know, like Defensor, one of the organizers of Rage. And talaga yung sa 18 Marines, he's been very vocal dito sa ano to, yung kanyang position tungkol dito. And Jay Sonsa, ano? Alam naman natin si Jay Sonsa kung paano posisyon niya tungkol dito sa gobyerno na ito. And ngayon lumabas yung puro kapalpakan, ano? Yung pino-point out ko na ito sa isang video ko na mali lahat ang ginawa dito kay Jay Sonsa. Yung paglalagay mo doon na not bailable. Ano? Hindi mo pwedeng basta sabihin na excuse ng isang huwis na sa typographical error. This is a high-profile case. Tapos hindi ka magiging meticulous dun sa data na yan. You knew exactly na merong mga implications ito eh. Pag merong isang nagsabi na baka daw dapat ilalagay no bail required. But if it is a case with no bail required, hindi ka na kailangan mag-issue ng warrant. So why did you issue a warrant of arrest? So mag-issue ka lang ng warrant kung meron kang bail or ilalagay mo nga doon yung not bailable. So dito sa kaso na to, they chose na gamitin yung form na not bailable. Ano, even the title of the case, mali-mali. Ano, yung case title niya nakalagay doon, pati yung violation of illegal possession of firearms and explosives and ammunitions. Wala namang kasong ganun si Jason Sa. Kasi kung illegal possession of firearms nga and explosive, tama yung warrant. Walang bail yun. Yes. But since it is not, imposibleng magkaroon ka ng krimen na walang bail tapos unlawful utterances, cyber libel yung kaso mo. 10,000 lang ang piyansa mo sa cyber libel. So bakit ganun na nangyari dito sa judge na to? Well, recently naglabas na ng statement ng judge apologizing doon sa supposed error. The question here is, na-violate mo na yung karapatan ng tao na kinulong nyo siya mula noong April 30 ng gabi hanggang kinalunisan. Saka na lang siya nakapagpiyansa ng Lunes kasi walang korte, walang mag-i-issue ng order at saka ng piyansa. So what happens doon sa 3 days na kinulong siya? Ganun na yon, sorry na lang. Di ba? Hindi po pwede yon. There are certain standards that judges must live up to. Kami ring mga abogado, may standards kami na sinusunod. And lalo sila mga huwis sila. Yung knowledge of the law is presumed sa kanila. Correct. Hindi mo pwedeng gawing excuse na nagkamali ako. You are presumed to know the law. That is the standard kasi ikaw ang nagse-safeguard ng karapatan ng mga tao base sa batas. Kung ikaw ay isang huwis at hindi mo alam kung ano yung batas, hindi mo pwedeng excuse yung staff ko kasi mali yung pagkakatay.
Especially may deprivation of liberty Yes, involved because you're, dito. even the staff mo yung nag-prepare niyan, ikaw pipirma eh. Ultimately, it is your responsibility. So, I would presume na yung lawyers nila, ano dito, will take, nila Jay Sonsa, will take administrative action against the judge. There's no other way to go about it except that, ano, malamang kasuhan nila yung judge na nag-issue ng order nito. Okay. And mabalik po muna ako dito ulit kay dun sa nangyari kay sa misis ni Mike Defensor. Attorney, so lumalabas kasi since this is a raid, no, of an establishment, we presume this is a search warrant. Presumably, Presumably. dapat may search warrant. Oo. Ang gusto ko sana ma-educate din po natin, madagdag ang kaalaman ng ating viewers. Pagdating sa huwes na magtatanong ng searching questions and answers between a search warrant and a warrant of arrest. Kasi yung kay Jason that's a warrant of arrest. Dito yung kay Mike Defensor, presumably may search warrant. Ano po kaya ang kaibahan pagdating dun sa West na nag-i-issue ng warrant na yon? Sa search warrant, wala pang kaso. Okay. So, sa warrant of arrest, sinampahan ka na ng kaso, i-issue ka ng warrant para arestuhin ka. Sa search warrant, ang purpose nito, magkaroon lamang, ma-establish lamang yung sufficiency of evidence to warrant yung issuance ng search warrant na ito. Saliksikan yung establishmento o tahanan, pero ang judge na mag-i-issue ng warrant must ask searching questions. At yung taong sasagot nito, natatanungin ng huwes, must demonstrate na meron siyang personal na kaalaman doon sa kanyang mga aligasyon para sabihin na ito ay may basehan yung issuance ng search warrant. Makikita mo yan doon sa transcript ng pag-a-apply pa lamang ng warrant. And also, kailangan dito properly identified yung establishment and the owner of the establishment against whom the search warrant was issued. Otherwise, pag na-question yung legality of the search warrant, all evidence obtained, lahat ng ebidensyang nakuha mo, base dun sa illegal na search warrant, mawawala ng sa-isa yun. It will be invalidated. Ang tawag doon, Those are the fruits of a poisonous tree. Okay. So, yun ang kaibahan po pag may warrant of arrest kayo, no? Hinuhuli kayo. Hindi nyo pwedeng tanungin na, bakit hindi man lamang tinanong ng judge, no? Kung ano kung totoo ba talagang ako yung dapat No. Once meron ng naisampang kaso, that's the only time na mag-i-issue ng warrant of arrest versus, yung sinabi ni Attorney Mike, pinaliwanag niya, a search warrant, wala pang kaso. Okay? Nag-establish pa lang, no? Tama. And that's the reason you need the assistance of the court for you to have that evidence, Yes. no? Para mas may solid ground yung iyong ebidensya. Apo, kaya nga, ang in-establish mo kasi doon sa search warrant ay merong krimen na nagaganap or ginawa at kailangan mo ng search warrant para ma-establish mo yung presence of this offense. Pero wala ka pang actual na kaso. So dito sa nangyari kay Mrs. Defensor, kapag may pagkukulang yung government authorities in the enforcement of this search warrant, meron bang pananagutan dito? Meron po, lalo na sa umpisa pa lang. When you apply for a search warrant at yung taong nag-testify dito sa application for search warrant ay hindi naman niya pala personal knowledge. Na sinabi ito, he can be liable for perjury. Dahil magte-testify ka under oath. Yung mga NBI, yung mga police officers na sumali dito o nag-execute nitong search warrant na to, they can also be prosecuted both criminally and administratively. Okay. Yung sa ginawa nila na yan. Lalo kung lalabas dito na this is just for political persecution. I see. So, I think medyo the NBI will be
placed in a very precarious situation here pag ito'y nakarating na talaga sa hukuman. Siguro, Attorney Mike, susugan ko lang, when you say personal knowledge, para ba mas maliwanagan ng ating listeners, ano po ba yung sangkot dito sa sinasabing personal knowledge as against secondary or hearsay? Apo. Oo. Yung personal is yung ikaw mismo nakita mo. Halimbawa, nandun ka sa loob ng establishmento na yon, isa ka doon sa mga waiter, kunwari, Okay. tapos O nakikita kaya, mo, pwede ka bang isa ka rin sa customers? isa ka rin sa customer, Alright, planted oo. customer ka, tapos sasabihin mo may prostitution na nangyayari dito, ganitong inalok ako, nagbayad ako, ganito. So, yun personal knowledge yun. Pero kung hearsay is when galing ito sa informant mo lang, na tapos ang magte-testify sa korte yung pulis. Sabi ng informant ko, ganito hearsay na yon kasi Hearsay. hindi siya mismo. I see. So dapat Oo. yung mismong informant mo ang uupo to testify based on the personal account. So that would have to be established, and I'm sure yung lawyers nila, Congressman, is already looking into this. I see. Yan kasi ang abogado, yan ang una mong tatargetin, the validity of the search warrant issued. I see. Kasi this will, eventually, lahat ito, mabubura yung kaso na yan. Kapag sa umpisa pa lang, on step 1, palpak ka na, Oo. wala na yung kaso mo, madi-dissolve yan. Actually, which comes to mind, kasi pwede ka naman, di ba, manghuli in flagrante delicto. Correct. Alright? Let us say, ikaw yung, nag-posture na kliyente and nag-o-offer ng ganyang mga sexual favors in this establishment. Right there and then, pwede ka Pwede na, po. di ba? Oo. Pwede ka na actually manghuli dapat, Apo. di ba? And, or, kung nagbayad ka talaga in exchange for this, pwedeng may marked money na. Similar to probably a buy bus, di ba? So Tama kung talagang matagal nang minamanmanan or may reklamo itong establishment na ito. At madali naman po yun kasi ngayon meron ng mga body cam. Right. So, yung kanilang informant, kung totoong may prostitution dyan, simple lang gagawin yan, di ba? You wear a body cam, tapos go transact, pag pumayag, nagbayad ka, and then dideliveran ka ng babae sa kwarto, prostitution yan. So, right there and then, But the mere fact na nandun yung mga ladies sa loob ng restaurant entertaining itong mga clients, may mga beer or probably wine, kwentuhan, may human trafficking na ba doon? not necessarily, kasi restaurant nga siya. Ang human trafficking dyan, sa prostitution kasi, is that you're selling sex, yung katawan ng mga babae ang nilalako. Oh, yun ha? Hindi pagkain at beer. Oo. Hindi porket may video okay room at nagkakantahan kayo doon at merong mga nag-entertain na guests, ibig sabihin may prostitution, May prostitution kaagad. No? na. So you have to establish na meron munang actual na talagang may binebenta mga babae doon for sex. That is prostitution. So kung video ko yan tapos nagsasasayaw yung babae sa harap. Hindi bawal sumayaw, di ba? Wala pang batas. Hindi, sinasabi ko lang kasi baka mamaya yun yung mga context already na pumapasok sa isipan ng mga babae, na mga listeners natin. Yeah, I think ang konteksto kasi na sinasabi nila dito, parang sex den nga ito Di ba? It's a sex den. So dapat ang may establish dito, Okay. there is sexual intercourse doon sa mga Happening inside. mga paying patrons na Alright. nagbabayad sila to have sex. Okay. So, para magkaroon ka ng prostitution doon. Okay. And therefore, kaya ngayon may na-mention si Attorney Mike about the timing of filing this. Kasi kung talagang dati na 'tong nangyayari, pwede naman right there and then nang huli na. Pero kailangan talaga magkaroon ng coverage na ni-raid, ni-raid, tapos, and then, liwanagin ko rin na yung sinabi nga ni Attorney Mike Operario, kapag ikaw yung may-ari ng building, okay, mag-a-apply ka ng business permit, to operate that building. May isa ka pang permit na kailangang applyan kung ikaw ay magpapaupa. That's a different business permit. It is a lessor's permit. Iba rin yung permit ng kukuha nung tenant mo. Lessee's permit naman yon. So, liwanagin lang natin, and that's the reason why pinopoint out yun ni Attorney Mike, kasi dun sa nangyari sa establishment ni Mrs. Defensor, you have to establish, siya rin talaga ang may-ari nung business na yon.
Okay, hindi po pwedeng kwento-kwento lang. Paano pag sinabi ng mga babae, hindi, si Mrs. Defensor ang may-ari? They have to just look first on the document. On the Okay? documents. Sino yung nakalista doon as Alright. the owner of the establishment. Kasi remember, pag hindi porkit akong may-ari ng building, doesn't mean na pwede kong pasukin yung establishment na yan anytime that I want. Ako bilang may-ari ng building, pwede akong kasuhan ng trespassing. Kasi umuupa siya doon eh. Oo. So hindi ko pwedeng pasukin yung bahay niya kahit mga apartment, yung mga apartment building na yung may-ari yung nagpapaupa sa iyo. Hindi siya basta pwedeng pumasok kung ayaw mong papasukin at ikaw yung lilis doon sa apartment. Same goes with business establishments, Based on the standards set in the contract, usually ang nilalagay lang diyan kung may mga safety inspection. Right. Pwede mong pasukin, mga maintenance, pwedeng pasukin ng may-ari. But on a day-to-day basis, hindi pwedeng para kang ikaw yung manager na nag-operate ng building, tapos ikaw lang may-ari ng gusali. Hindi po pwede yon. So in this particular case, I think, kung iba ang may-ari, unlisted na may-ari ng business, siya ang in charge ng day-to-day operation yan. So ang mga defensor, if they only own the building, hindi sila pwede maging liable for the operation of a business na wala silang personal na control at kaalaman. Okay. Kung may violation ng batas dyan, pananagutan niya nung may-ari nung business mismo, hindi nung building. And I guess po, hindi ba, a diligent lessor, no? Would incorporate also a clause, hindi ba, a provision Yes. sa kanilang kontrata na dapat walang illegal, Apo. tama na activities na nangyayari doon. Okay? Tama ito? po. Tama, oo. Mga standard yan eh. Illegal Standard, activities, oo. mga toxic substances, Right, mga dangerous oo. substances. Usually nilalagay yan sa And kontrata. that would also shield now the lessor, tama? Yes, yes. That would shield, no? Dahil hindi naman talaga niya pinapayagan. Tama po. Okay. So, pag ganito Attorney Mike, na high-profile cases, paano natin ma-assure or anong dapat bantayan ng ordinaryong mamamayan para masabi na hindi biased ang nangyayaring investigation? Ano sa tingin nyo ang dapat na matyagan ng ating mga tagapakinig? Well, here's the thing about governance. Ang gobyerno kasi operates on the basis of trust. This is what you call the social contract theory. Okay. Yeah. Ang ganda nun, social contract theory Yes. Between the government and the people. Alright. Tayo yung nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. At ang understanding dyan is that the government will take care of us and protect our rights. Ay, Yun, pakinggan nyo ito pinaka-basic mabuti, yun, Importante. Sa political science yan, bakit tayo mayroong pamahalaan? Bakit tayo nagbabayad ng buwis? It is because of this social contract theory. And although walang batas na nakasulat dyan. Oo. It is a concept in governance na may understanding dapat ang pamahalaan at ang mamamayan sa patuloy niyang pagbabayad ng buwis na ang karapatan ng mamamayan ay nire-respeto. That is why doon sa ating konstitusyon, nandoon yung Bill of Rights. That is the Correct. guarantee of the protection of our rights against who? Against the government. This is the protection of the people against the government. Kaya naandyan ang Bill of Rights. The basic na pinoproteksyonan dyan, tayong mga mamamayan, hindi po yung gobyerno. Ang Bill of Rights nandyan, parang protection po natin. This is our guarantee against the government. Bakit tayo kailangan proteksyonan against the government? Kasi once we turn over the reins of power in government, nasa kanya lahat ang kapangyarihan. And resources. Resources, yung pera, militar, police, lahat ng government agencies nasa kanya. And when the government decides na gamitin ko to against sa mamamayan ko, what can we do? It's only the law. It's only the Constitution. That is why yung right against unreasonable searches and seizures is guaranteed under the Constitution. Yan ang protection natin laban sa pamahalaan. Kaya lagi ko sinasabi doon sa blog ko, mahirap makialam ang taong walang alam. Because sa panahon po na ito, when government is abusing yung ating mga karapatan, kung hindi mo alam yung karapatan mo, madali kang maloloko ng pamahalaan. They can manipulate the mainstream media, social media, feed us with basura ng mga impormasyon Yes. to control the narrative and also yung mindset ng mga mamamayan. Ganito ang ginagawa sa ating mga Pilipino sa kasalukuyan. Kaya makita nyo, even the mainstream media, silent sila sa mga
issue ng katiwalian dito sa mga malalaking mga politiko sa bayan. Tapos ang mga hina-highlight nila, yung mga halimbawa na lang, yung 18 Marines, for example. Aha. Hindi ko sila except for Jessica Soho, wala akong nakitang ibang mainstream media outfit na nag-interview sa kanila. I mean, since Erap Strada's time, tsaka kay Gloria, this would have to be the biggest scoop sa lahat. Yung mga panahon na ito, mga siguro 1990s up to early 2000s, pag may ganitong klase ng scoop, nagkakagulo yung media niya. Yeah, di ba? yes. Oo. Kanyang expose, ang sarap i-follow up nito. Ang dami-dami mong pwedeng sundan. And then all of a sudden, we were met with dead silence. Crickets, ika nga. Puro tunog na Correct. puliglig ang Oo. aririnig natin sa mainstream media. Buti na lang, merong mga social media tayo. Mga vloggers na patuloy na who filled in the void. Kasi alam niyo yung sa demokrasya, there are 4 estates of democracy. Pinapaliwanag ko lagi yan. Executive, legislative, the judiciary, at saka yung media. Ito yung 4 estates of democracy, para tong pillars ng tahanan, para kang poste ng tahanan. Kailangan mo yung 4 na pillars na yan para manatili yung kalayaan, yung demokrasya. Kapag nagsabuatan ang executive and legislative as what is shown dun sa mga flood control projects, ang media dapat ang trabaho niyan ay isiwalat ang katotohanan. Pero kapag ang media naging kasabwat ng tatlo, giba ka na. Natitira mo na lang pillar mo is the judiciary. Buti na lang may Supreme Court pa tayo na kahit pa paano independent pa. Pero I can feel, everyone can feel it that even the Supreme Court right now is under attack. Nag-uumpisa na yung operations against the Supreme Court. With the upcoming retirement of Chief Justice Gismundo, malamang yung vacancy nito will have to be filled by another BBM appointee. The question is, in terms of seniority, si Associate Justice Leonen ang susunod dapat. Pero kami, we were already betting on it. Yung mga lawyers, magkakasama kami kahapon sa isang conference. Many lawyers believe that Justice Leonen may not be appointed as the Chief Justice kasi masyado siyang critical of the positions of the government kasi independent-minded ito. Technically, actually, yun ang kailangan natin na Chief Justice. Correct. Someone who thinks independently. Yes. But apparently, this is not what the government may want. Na the administration may want. Gusto nila alam niyo, pag na-control na lahat yung pillars of democracy na yan, yung demokrasya, asan ang demokrasya natin? Wala na, di ba? Durog tayo doon. And this, I think we are heading towards a political storm, in terms of yung constitution. Baka magkaroon tayo ng constitutional crisis because of what is happening right now. And that is why, importante talaga na sa panahon na ito, yung mga tao, maalam tayong lahat, para nakakapag-participate tayo, nakakapag-engage tayo. The only thing that we can do right now, sabi ng iba, wala tayong kapangyarihan. Ngaw lang daw tayo ngaw sa social media. But in today's day and age, kayong mga vloggers, kayong mga nagpo-post sa social media, kahit hindi ito full-time, nagsishare lang kayo, you control the narrative in the social media. You control the narrative in the airwaves. This defines ngayon yung direction of policy making. Kahit sa Amerika di ba? Ang survey nila, bine-base nila doon sa what is going viral doon sa social media. So even actions of government are affected by social media. That is why, for example, Nepal, nung pumuputok na yung opposition sa Nepal, anong ginawa nila? They shut down social media. Kaya lang nag-backfire yung shutting down social media. Because social media now has more power, I think, than the mainstream media. Mas makapangyarihan ang social media dahil sa sheer volume, sa dami ninyo. And the information is accessible to you. You can videotape now, tapos naka-post na agad kayo sa
sa on air na kayo, di ba? Oo. So, Viral mabilis. na. Oo, mabilis. Mabilis yung transfer of information today. And that is why your role as social media influencers or bloggers napaka-critical dito sa demokrasya because you are now filling up a void. Na bakante yung espasyo na dapat ginagampanan ng mainstream media. Pinapalakpakan yan. Oo. Yun na sinasabi ko sa inyo, di ba? Know your purpose. Sinabi na yan sa inyo ni Kadigong Di ba yun ang bili niya sa mga anak niya? I know already my purpose, find yours. Yes. And we have been telling this dito sa ating mga social media bloggers and vloggers, no? Ayan na po, pastor na ang nagsabi sa inyo, abogado pa. You need to fill the void because you have the power to control the narrative. Meron kayong kapangyarihan para isiwalat at ilagay, no? Pero dapat sa tamang konteksto kung ano ang nasa likod ng bawat kwento na hindi pwedeng baluktutin. Reminder ko lang sa inyo yung Article 19. Always, hindi ba? Yung mga nandito. Okay? And, Attorney Mike, gusto ko rin i-reiterate, Kapenny, ang ganda nung nasabi ni Attorney Mike, na merong existing social contract between the government and the people. And this is, and ang kontratang ito, nagaganap every 6 years pagdating sa presidente. Tuwing eleksyon, binibigay natin yung kontrata natin dun sa ihahalal natin. Every 3 years, yung mga representatives at mga mayor. Ang punto, ang ganda nung sinabi dito ni Attorney Mike, no? Once we give the reins of power and authority to that government, to our government, sila ay may duty sa atin na alagaan tayo, na hindi lapastanganin ang ating karapatan. That is the social contract. And talking about void, filling the void pagdating naman sa media, isa rin Attorney Mike na nalulungkot ako na hindi kinover ng media, ng mainstream media, dahil tinutukan nila yung impeachment, was the hearing on the GAA. Yeah. Not a single mainstream media covered it. No? Kahit sabihin mo pang hindi kasi bawal mag-live streaming sa court, di ba? Sa YouTube ko lang sinubaybayan. Pero usually ang naobserbahan ko doon, pag mainstream media ang magko-cover, so mag-aano sila kahit meron silang anchor, no? Pag habang nagla-live yung Supreme Court, susubaybayan nila, and then in between they could discuss. Yeah. But this time wala, lahat nakatutok doon sa impeachment ni VP. Kaya sabi nga, pasalamat din kami doon sa mga vloggers na nag-cover nitong sa nung hearing ng Supreme Court on the 2023 and 2024-2025 GAA. Kasi ang daming nasabi doon si Justice Yonen, ang Tama dami, no? Si Justice Kagiwa, pati si Justice Hernando na nagsabing hindi kakasya sa mali-maleta. Sa isang maleta lang pala, kundi mali-maleta yung mga nangyaring mga insertions or yung mga napuntang pondo dun sa unappropriated programs. Tama po. Unprogrammed appropriations pala. Tama po. Kaya nga very disappointing yan.